Tayo po ay dadako na sa atin pong morning devotion at ngayon po ay nasa Daniel chapter 10 na po tayo. Daniel chapter 10. And the title ng atin pong pag-aaralan ay may pamagat na Strength in the Waiting. Strength in the Waiting. Pwede po bang paki-live comment? And I'm sure na nakahanda na po ang inyong mga Bible, notebook at ballpen together with your highlighter. Yan, Strength in the Waiting. Daniel chapter 10, Strength in the Waiting. Sa lahat po ng mga, kung talagang kung wala naman talaga kayong ginagawa at nakaupo habang nanonood, so pwede kayong mag-notes, no? Pero kung may iba kayong ginagawa, like nagtatrabaho kayo, okay lang po na i-play nyo lang po dyan ang atin pong live stream. Marami po ba sa atin ang naghihintay? Nasa season of waiting po ngayon. Meron po ba dito naghihintay na gumaling siya? Naghihintay na pagpalain siya? Naghihintay na makahanap ng the one? Yes. Marami tayong mga inaasahan. Marami tayong mga hinihintay. And waiting is not a weakness. Meron daw kalakasan. There is strength in the waiting. And even when answers are delayed, God is still at work behind the scenes. Okay? So kahit medyo nade-delay ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi ibig sabihin ay hindi na mangyayari. Dahil merong ginagawa ang Diyos. He is working behind the scenes. Amen. Kaya itong topic po na ito ay bagay na bagay sa mga tao na for the longest time, they are waiting. Maraming ituturo sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito. Amen. At anuman po ang inyong mga minimithi, anuman po ang inyong mga ninanais, at kung kayo po ay matatagpuan ng Diyos na tapat na sumusunod at nagmamahal sa Kanya, naniniwala po ako na kapag nahipo natin ang puso ng Diyos, ay kaya niyang ipagkaloob sa atin ang desires ng ating mga puso. Caleb, God bless you. Ang pamilya ni Arabella. May the Lord's comfort and favor be upon the bereaved family and sa lahat ng kanyang mga kaibigan. In Jesus' name. Amen. So in Daniel chapter 10, the prophet Daniel enters a time of deep mourning and fasting for 3 weeks sa loob ng 3 linggo. God bless po sa pamangkin niyo, Mrs. Ang patuloy na kagalingan ng Diyos ang dumaloy sa kanya. In Daniel chapter 10, the prophet Daniel enters a time of deep mourning and fasting for 3 weeks. At alam nyo ba, yes pa Ate Cheat, kasi simula lang, introduction pa lang. Alam nyo ba na saktong-sakto ito sa lahat ng mga nag-undergo ng fasting? Alam nyo po, naniniwala ako, sa lahat ng mga nag-undergo ng 21 days na prayer and fasting, malaki at maganda ang gagawin sa inyo ng Diyos. Tingnan niyo po, itong si Daniel, he enter a time of deep mourning and fasting. Mourning and fasting for 3 weeks. Alam niyo po yung 3 weeks? 21 days.
21 days. At yun po yung ginagawa po natin, mga kapatid. Sino po dito yung mga naka-join ng prayer and fasting simula day 1? Alam nyo ba na ilang tulog na lang ay matatapos na natin ang prayer and fasting? Day 18. First batch, yeah. So, yan. First at second batch. Congratulations! Ilang tulog na lang, ilang araw na lang. At patatapos na po natin ang second batch ng prayer and fasting. God bless you, Destiny Rose. Wow, first at second. Glory to God. So si Prophet Daniel po ay may burden dahil na nagkaroon siya ng vision na na-receive niya, and he prays for understanding and breakthrough. He is praying for understanding and breakthrough. And after 21 days, an angel finally appears to him, clothed in linen, radiant like lightning, and powerful beyond human strength. The angel tells Daniel that his prayer was heard from the very first day. Grabe, kinikilabutan ako. But that a spiritual battle in the heavens delayed the answer. The angel tells Daniel that his prayer was heard. Napakinggan na from the very first day. Pero merong spiritual battle na nangyayari kung bakit na-delay ang sagot na ito. So kung titingnan natin, lahat pala ng mga prayers natin simula day 1 ng prayer and fasting na ginagawa natin ay sinagot na ng Diyos. Pero merong spiritual battle na nangyayari kung bakit kung bakit na-delay. Okay, kung bakit na-delay yung mga kasagutang ito. The prince of Persia, a demonic power, opposed the angel for 21 days until Michael, one of the chief angels, came to help. So nakita dito, no? Si Michael, one of the chief angels, came to help. This chapter po ng Daniel chapter 10 reveals a powerful truth that there are unseen spiritual battles happening while we wait. But God's word and purpose will always prevail. Mga kapatid, makinig po kayong maigi. Baka kaya hindi pa nangyayari yung mga pinapanalangin mo sa Diyos dahil merong ongoing spiritual battle. Okay? Ongoing spiritual battle. At yun po ang dapat natin na ipanalo. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, nakikipaglaban tayo sa mga spirito. At kung ano man daw po ang ipanalo natin sa spiritual realm will manifest in the physical realm dito sa mundong ito. At yun po ang dapat nating gawin. Alam nyo, ginawa nyo na ang lahat eh. Diba? Ginawa mo na yung lahat. Nag-effort ka. You did your best. Nag-exert ka ng effort, ng strength. Pero bakit wala pa rin nangyayari? Kasi nga ang laban ay hindi sa laman, kundi sa espiritu. This time, ilalaban natin sa panalangin at pananampalataya. Amen po ba? Yan ang gagawin natin. Kaya kung meron kayong pinagdadaanan ngayon, wag nating isipin na, okay, gagawin ko, magpakain ako ng healthy, matutulog ako ng maaga para gumaling ako. Hindi. Ilaban mo sa panalangin at pananampalataya. Ilaban mo. Amen? Ilalaban natin sa spiritual realm.
Amen. Ito, sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 12. Ephesians chapter 6 verse 12. For our fight is not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this world, and against spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan po ang kalaban natin, mga kapatid. Principalities, powers, rulers of the darkness of the world. Mga spiritual forces. At magiging matalino po tayo this time, mga kapatid. Ipagkakatiwala po natin sa Diyos. Kasi bago sabihin yan, yung for our fight is not against flesh and blood. Sinabi po sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 11, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Put on the full armor of God. Isuot po natin ang baluti ng proteksyon, ng pabor ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po ba yung full armor of God? Pwede niyo i-declare yun lagi eh. Yung full armor of God. Nandito rin po yun sa chapter 6 ng Ephesians. Basahin ko po. Ephesians chapter 6 verses 13 to 17. Sabi dito, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. I-note nyo po ito at mamaya i-declare nyo. Kunin nyo yung Bible nyo. O ngayon na. Sige, ngayon na. Please get your Bible and open in Ephesians chapter 6 verses 13 to 17. Ephesians chapter 6 verses 13 to 17. Nakita nyo na po ba? So Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians. Okay, Ephesians after ng Galatians. Ephesians 6, 13 to 17. Okay. So mamaya, tuturuan ko kayo kung paano nyo memorize ang New Testament within 5 minutes. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ma-memorize yung New Testament within 5 minutes? Yung pagkakasunod-sunod? Sige. Tuturuan ko kayo mamaya. Okay, so i-declare muna natin to. Let us declare Ephesians chapter 6 verses 13 to 17. Okay, let's start. 3, 2, 1, and go. Iba-iba tayo ng version, pero okay lang, banggitin mo yan. 1, 2, 3, go. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So ito po ang full armor of God. The belt of truth, the breastplate of righteousness, the sandals of peace to bring good news to the lost souls, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword
of the Spirit. Ito po ang baluti na kailangan ay meron po tayo palagi, araw-araw. Alam niyo, naalala ko dati nung nagsisimula akong Kristiyano, nagkakaroon pa kami dito ng ng declaration. Every morning, pwede mo rin gawin yon. Sinusuot ko ang baluti ng Diyos. The belt of truth, the breastplate of righteousness, the sandals of peace to bring good news to the lost souls, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit. Ito po ang ating panangga, mga kapatid, sa lahat ng mga atake ng kaaway. Sabi ko po sa inyo, di ba, kanina, 21 days na nakikipaglaban doon sa spiritual realm. 21 days nakikipag-battle. Kaya nga po nag-prayer and fasting itong si Daniel. Mga kapatid, sa lahat ng mga naka-join ng prayer and fasting, excited po ako sa gagawin ng Diyos sa inyong buhay. I am very excited. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Magpapadala ang Diyos ng mga anghel na pupuksa sa gawa at plano ng kaaway sa buhay mo ngayon. Amen. So praise God. So 3 powerful lessons. 3 powerful lessons from Daniel chapter 10. Iba-iba po pero ngayon, ang prayer and fasting na ginawa namin, 21 days, kaya saktong-sakto sa pinag-aaralan natin ngayon. Saktong-sakto. So the first powerful lesson, God hears you from the very first prayer. God hears you from the very first prayer. Narinig ka na ng Diyos. Narinig na ng Panginoon ang daing mo. Narinig niya na ang pangangailangan mo, kung anong himala ang kailangan mo ngayon, alam na ng Diyos. Narinig na ng Panginoon yung bawat pag-iyak mo sa Kanya. Sabi sa Daniel chapter 10 verse 12, Daniel 10 verse 12, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard. Your words were heard. Your prayers were heard by God. The moment Daniel prayed, God listened. The very first time that you prayed, nakinig na ang Diyos. Pinakinggan na ng Panginoon. Even though the answer did not come right away, heaven was already in motion. Hindi man agad-agad ay dumating sa iyan. Pero meron na siyang ginagawa. Lagi nating sinasabi to, di ba? Delay is not denial. Delay is not denial. Sometimes it's divine timing. All you have to do is just to trust the timeline of the Lord. Hindi ibig sabihin na hindi pa dumadating, rejected ka na. Hindi ibig sabihin na hindi pa nangyayari ay hindi na mangyayari. Amen? Delay is not denial. Good morning po, Ate Jen. God bless you po, Ate Jen. Point number 1 pa lang po. Point number 1. Naririnig ka ng Diyos, napakinggan na ng Panginoon ang lahat ng daing at panalangin mo. Okay lang, Ate Jen. Number 1 pa lang po. God hears you from the very first prayer. God hears instantly, but He answers in His perfect timing.
Ang title nito, Ate Jen, ay Strength in the Waiting. Strength in the Waiting. So number 1, God hears you from the very first prayer. Ang Diyos, instant, napakinggan niya na yung mga dinadaing mo sa Kanya. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo ngayon. But He answers in His perfect timing. Uulitin ko pa yung sinabi ko kanina. Hindi porket hindi pa nangyayari, hindi na mangyayari. Hindi porket hindi mo pa nakikita, ay hindi na magaganap. Daniel chapter 10 po. Daniel chapter 10. So keep on praying. Kaya pala hindi pa nasasagot yung prayer ko, Pas. Amen. God is great. Kahit hindi pa nangyayari, heaven is in motion. So keep praying even when nothing seems to happen. Keep on praying. Huwag kang sumuko. Kaya nga po tayo merong devotion eh. Alam nyo, itong devotion natin ay laging pagpapaalala sa atin ng Lord. Palagay ko nga po ito yung nagiging isa sa mga mouthpiece ng Panginoon. Kasi for sure, alam ko naman na marami na kayong mga lessons, marami na kayong mga sermons at mga teachings na napapakinggan. Marami na. Pero yung paulit-ulit na sabihin sa atin, ito ay paalala sa atin ng Diyos. Alam naman natin yun paghihintay, di ba? Pero yung araw-araw sasabihin sa iyo ng Panginoon, nakakapagbigay ito ng encouragement. Amen. Tama. Yes, Pastor. Doon kasi tayo sinusubok ni God kung hanggang kailan tayo maghihintay. Tama. Sarap magtrabaho na nakikinig ng devotion mo, Pastor. Amen. Amen, amen. Heaven may be fighting battles you cannot see, but victory is already on the way. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Heaven is fighting your battles. Kahit hindi mo nakikita, heaven is fighting for you. Heaven is fighting for you. At sa bawat laban, nakasama natin ang Diyos. Ang katagumpayan, ang mararanasan po natin. It's already on the way. Grabe, kinikilabutan ako. Victory is already on the way. Amen. Yes, light. For our battle is not from flesh and blood. It's spiritual realm. Amen. Victory is on the way. I-claim mo na yun. Very timely. Amen. God bless po God bless po sa exam. Hindi man po agad dumadating ang sagot, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Kahit ilang beses ka nang nag-take, na nag-fail ka, huwag ka pa rin bumitaw. Kahit ilang beses ka nang nabigo, huwag ka pa rin bumitaw. Naririnig ka ng Diyos sa unang araw pa lang na dumulog ka sa Kanya. Narinig ng Diyos yung unang beses na umiyak ka. At sa bawat pagtulo ng luha mo, merong ginagawa ang langit. God bless po, Ate Jackie, sa work. God bless. Amen. Kagabi may nabasa ako about waiting, tapos na pinag-uusapan natin. I know it's a message. Amen. At ito, imagine ninyo, napakadami po ng mga tao. Ano po, Pasko, nadapa abang naghihintay, pumangon agad, tumayo agad, ibigay sa Panginoon ang lahat. Kasi lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na paano kung bumagsak tayo, hindi pwedeng manatili tayo doon kasi talo tayo eh. Talo tayo kung manatili tayo doon.
Ang Diyos ay hindi nauubusan ng second chances. Nasa dispensation of grace pa po tayo ngayon. Huwag po nating sayangin kung paanong hindi napagod ang Diyos sa atin. Huwag din tayong mapagod sa Kanya. Amen po. May magandang nakalaan para sa iyo. Yung mga hinihintay mo, mga kapatid, maaaring nandiyan na yan. Papasok na ng pintuan mo. It's around the corner. Isang tamang panalangin, isang tapat na pagsunod sa Panginoon, dumudungaw na po yan. Amen. Amen. Financial breakthrough in Jesus' name. It is coming. Yes, Jelay. God bless. God bless. Huwag tayong mapagod kasi hindi naman tayo sinukuan ng Diyos. Narinig niya ang lahat. God hears you from the very first prayer. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng kaaway. Huwag kayong magpapaniwala sa sinabi ng kaaway na hanggang dyan ka na lang, hanggang dito na lang, walang mangyayari. Ganyan mga kasinungalingan ng kaaway. Mas maniniwala tayo sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Nika, God bless you. Yakapin po kayo ng Panginoon. Yes, number 1 pa lang po. Number 1 pa lang to, grabe. Grabe na yung iyak ko. Merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon eh. Pwede ba akong sagot na manalangin? Hallelujah. Panginoon, lahat ng mga panalangin aming sinambit ay hindi po nawalan ng kabuluhan. Hindi po nawalan ng saysay ang bawat luhang pumatak sa aming mga mata. Alam na alam mo ang sitwasyon po namin, Panginoon. Alam na alam mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, tinataas ko po silang lahat sa inyo. Pwede po ba na saglit lang tayong yumuko at pumikit? And pause for a moment. Habang nararanasan po natin ang presensya ng banal na Espiritu ng Diyos, may kaya siyang gawin. Kaya niya yung patunayan sa iyo. At kahit na hindi pa dumadating, at kahit nasa season ka ng paghihintay, makikita mo ang biyaya ng Panginoon na tumutulong sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng pag-asa at kalakasan. Umaasa ka pa rin na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa iyo, sunod-sunod na dagok at kabigatan, ang kapayapaan ng Diyos ang bumabalong sa iyong puso't isipan. Dakilang Diyos, tinataas ko po sa iyo ang iyong mga anak habang kami po ay nakayuko at nakapikit. Wala po kaming kayang gawin kung hindi mo po kami sasamahan. Dalangin ko po ang patuloy na gabay mo, ang patuloy mong pagsama, ang bawat panalangin na aming inuusal sa iyo. Napakinggan mo ang lahat ng ito at handa mo po kaming sagutin sa iyong tamang panahon. Ang dalangin ko po ay huwag po kaming magsawa, huwag po kaming mapagod, Panginoon. Huwag po kaming bumigay. Palakasin mo ang bawat isa.
patatagin mo ang aming pananampalataya, na kahit hindi pa namin nakikita, na kahit hindi pa namin nangyayari, hindi ibig sabihin hindi na mangyayari, Panginoon. Naniniwala po kami that answered prayers and victory are already on their way para po sa amin. Mararanasan po namin ang katagumpayan at kasagutan ng aming mga pinapanalangin at dinudulog sa iyo araw-araw at gabi-gabi. Ang kagalingan, ang himala, ang pagpapala, ang kasagutan sa mga panalangin ito. Hindi po kami mapapagod. Iiiyak namin sa iyo ang lahat. Luluhod kami sa panalangin. Magpapatira pa kami, Panginoon. And we acknowledge, Lord, Ikaw lamang po ang Diyos ng aming buhay na kayang sumagot sa bawat panalangin ito. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa katugunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Yes. Claim nyo na po lahat yan. Okay? Claim na ang healing, claim na ang favor, claim na ang blessing ng Lord, claim na ang forgiveness. Huwag ka nang mag-guilty. Okay? Pinatawad ka na ni Lord. Huwag mo nang isipin yun. Si Lord nga nakalimutan na. Ikaw ayaw mo pang kalimutan. Okay? So basta hiningi mo ng tawad sa Diyos, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Amen. Thank you, Lord. Analu, you are covered by the precious blood of Jesus. Amen. Papatuloy. Number 2. Bakit ganun? Parang lagi na lang yung number 1 ay ang lakas agad ng impact sa atin. Number 2. There is a battle in the spiritual realm. There is a battle in the spiritual realm. In Daniel chapter 10 verse 13, Daniel 10 verse 13, sabi dito, the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me. So, mayroong humahad lang. Doon sa mga panalangin, ayan sinagot na ng Diyos. Kaso mayroong humahad lang. Resisted for 21 days. But because of Prophet Daniel's prayer and fasting, nangialam na ang mga anghel ng Diyos. And Michael, one of the chief princes, one of the chief angels, helped na ma-receive ni Daniel ang panalangin na kanyang dinudulog sa Panginoon. There is a battle in the spiritual realm. Daniel 10 verse 13. Daniel 10 verse 13. And this story reminds us that prayer is not just communication. Prayer is not just communication. It is also spiritual warfare. Spiritual warfare. Merong nilalaban sa spiritual realm. Ito ay laban, digmaan ng mabuti at masama ng mga anghel ng Diyos at mga demonyo ng kaaway. When you pray, you join God's army in the unseen realm. When you pray, you join God's army in the unseen realm. Hindi man natin nakikita pero merong digmaang nagaganap.
laban sa mabuti at masama. At tayo kapag nanalangin, ay sumasama tayo doon sa army ni Lord. You know what? There are forces that try to delay or distract. Bakit ka ngayon distracted? Bakit ngayon parang nadidelay ang lahat sa iyo? Because there are forces unseen that is trying to delay or distract you. But I pray in the name of Jesus, no, kung paano si Michael na isang chief angel ng Lord ay nangialam, pinuksa ang gawa at plano ng kaaway upang marating ng answered prayers si Daniel, ganun din ang gagawin ng Panginoon ngayon sa iyong buhay. Amen? Ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Magpapadala ang Diyos ng armies of angels. They will be sent to fight on your behalf. Amen. Para puksain ang mga demonyo at gawa ng kaaway sa iyong buhay. Amen. Kaya kung kayo ay may mga delay na nangyayari, may mga distraction, hindi na po ito gawa ng tao lang. Gawa ito ng kaaway. So anong gagawin mo? Ilalaban mo sa spiritual realm. Spiritual warfare. Amen? So prayer is not passive. It is powerful. That every time you pray, heaven moves and hell trembles. Maganda sana yung magsisimula ka palang manalangin, nagpupulasa na ang mga gawa ng kaaway, nagtatakbuhan na sila. Kapag papasok ka pa lang sa isang kwarto, sapagkat nagniningning sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat kasama mo ang Panginoon, bago ka manalangin, hindi na makaano ang mga kaaway sa iyo, hindi na makapalag. Kasama mo ang presensya ng Diyos Una-unahan na silang nagtatakbuhan. Una-unahan na silang lumalayo at umaalis kung nasaan ka dahil kasama mo ang banal na presensya ng Diyos. Every time you pray, heaven moves and hell trembles. Amen. Heaven moves and hell trembles. Akala ng kaaway ni Satanas na nung namatay si Jesus, matagumpay na siya. Akala niya nanalo siya. Pero hindi niya alam na ang kamatayan ng Panginoong Jesus ang magiging daan para ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akala niya nung namatay si Jesus, lahat ng mga tao diretso na sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero hindi niya nalalaman na ito ay isang propesiya na ang isang Mesaya ay ipapanganak at siya ang magiging alay, sacrificial lamb, para ang mga tao po ay manumbalik ang relasyon sa Diyos. Hindi katalunan. Hindi pagkatalo ang naganap, ang nangyari sa buhay ni Jesus. Ganun din bilang anak, bilang tagasunod ng Panginoong Jesus, hindi ka isang talunan. We are victorious, amen, and we are more than conquerors. So be persistent in your prayer. Don't quit after the first few days. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Winners never quit and quitters never win. Don't quit. Do it. Amen? Don't quit. Do it. Be persistent in prayer.
ilaban sa panalangin. Kahit parang walang nangyayari, laban sa panalangin. Victory may be closer than you think. So keep fighting on your knees. Ang tunay na laban natin, pagtulog sa Diyos. Ang tunay na laban natin, pagluhod sa Panginoon sa ating panalangin. Yung mga inaalala mo ngayon, yung mga pinapangambahan mo ngayon, lumuhod ka sa Diyos. Mamaya, after ng devotion, lumuhod ka sa Lord. Isuko mo yung pinagdadaanan mo. Okay? Lumuhod ka. Bye-bye po, Ann. God bless. Ibigay mo at isuko sa Diyos. Bawat panalangin ay laban sa Espiritu. Huwag kang tumigil. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita. Amen. Grabe, kagabi parang ang weak na weak ko. Sa lahat ng mga nangihina, ito pinapalakas kayo ng Diyos. Grabe. Ang lakas ng presensya ng Diyos. Ito ay pagtuturo sa atin. Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Okay? There is a battle in the spiritual realm. Amen. Walang talo sa mga taong nananalangin. Walang talo. Parang pakiramdam ko po hindi na ako napapakinggan ni God. At hindi ibig sabihin na parang pakiramdam mo ay hindi ka napapakinggan ni God na wala na siyang ginagawa. Pakiramdam mo lang yan. Ang totoo, may ginagawa siya. And trust the timing of God. Amen. Huwag kayong umasa sa nararamdaman natin. Kasi ang pakiramdam, madaya yan eh. Huwag mong pakinggan yung nararamdaman. Parang pakiramdam ko ganito. Parang pakiramdam ko hindi ako pinapakinggan. Pakiramdam mo lang yan. Kung titingnan mo in your spiritual eyes, may ginagawa ang Diyos. Meron. Huwag kayong maniniwala sa emosyon. Huwag kayong maniniwala sa damdamin. Maniwala kayo sa kung ano ang sinasabi at katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. Spiritual battle. And number 3 and the last. God strengthens the weary. God strengthens the weary. Pagod ka na ba? Ayan, pagod na ako. Sakto naman yung comment ni Kawai. Pagod ka na ba? Pasuko ka na ba? Number 3, God strengthens the weary. Daniel chapter 10 verse 19. Daniel chapter 10 verse 19. Do not be afraid, you who are highly esteemed. Peace. Be strong now. Be strong. It's as if the Lord is talking to you. Sinasabi ni Lord sa'yo, do not be afraid. Peace. Be strong now. Be strong. Daniel was overwhelmed and fell to the ground. But God strengthened him through his messenger. When you feel weak,
Nagtanong ako kanina sinong mga pagod na at nanghihina. May mga sumagot. Ako, pagod ako. It's okay. When you feel weak, God gives you strength not to escape the battle, but to endure and overcome it. Pinapadaloy ng Diyos ang kanyang kalakasan sa oras na ito, hindi para tumakbo at sumuko ka sa laban na iyan. Kaya ka pinapalakas ng Diyos para i-endure mo, para makayanan mo, para ma-overcome mo. Hindi lakas para tumakbo papalayo, kundi lakas para mapagtagumpayan ang laban na yan. When you feel weak, God gives you strength not to escape the battle, but to endure and overcome it. Overcome. When you can't stand anymore, kapag hindi mo na kayang tumayo, God gives you the strength to rise again. Hindi mo kakayanin mag-isa. I pray for the supernatural strength and the uncommon favor of God to flow upon you right now. Ikaw na napapagod, ikaw na hindi na makatayo, ikaw na nawawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos, I pray, maranasan mo ngayon ang kakaibang kalakasan ng Diyos. When the waiting feels long and the fight feels heavy, lean on God's strength. When the waiting feels long and the fight feels heavy, lean on God's strength. He will renew your spirit and fill you with peace in the middle of your struggle. Kapag napapagod ka na, alalahanin ang lakas ng Diyos ang bumubuhat sa iyo, and God will carry you through. God will carry you through. Amen. Sabi ni Camila, 1 month ago, I was that person, hindi makatayo, hindi makakain, may sakit. Dumating tayo sa ganyang punto ng buhay na sunod-sunod yung dagok ng problema. Na parang ang hirap bumangon, na parang ang hirap tumayo. Nangyari na po ba sa inyo yun na wala na kayong purpose. Wala na kayong direksyon. Para sa nabubuhay na lang kayo. Wala lang. Nabubuhay kayo for the sake of mabuhay. Pero wala nang direksyon. Pero kinatagpo tayo ng Diyos. Sa pinakalubog na sitwasyon ng buhay natin, kinatagpo tayo ng Panginoon at binuhat niya tayo. Sa mga panahong wala tayo, sa mga panahong sukong-suko na tayo, inabot ng Diyos ang kanyang kamay. Diba dati, nung wala namang devotion, normal lang, tama, routine. Kain, tulog, trabaho, aral. Yun lang, it's a cycle. It's a routine. But when we encountered the presence of the Lord, everything changed. Lahat ay nagbago. Hindi man agad-agad, unti-unti.
Pero may ginagawa siya. Amen? Again, kapag napapagod ka, alalahanin mo lang, ang lakas ng Diyos ang bumubuhat sa iyo. Malakas si Lord. Kaya niyang gawin ng lahat. Huwag kang manangan sa sarili mo kasi hindi mo talaga kaya. Isuko mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. Amen, Ate Jen. Kasi may mga time na kinakaya natin, di ba? May mga time na kinakaya natin para sa pamilya, alam mo yun. Parang nagtatrabaho ka na lang dahil may responsibilidad. Parang kailangan kasi ganito, kailangan ganyan. But this time, para sa Lord naman. Kaya mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo ngayon para sa Lord. Okay? Para sa Diyos. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon na wala lang. Yeah, virtual hugs po sa inyong lahat. God spoke to me. Isang mahigpit na yakap, Ate Jen, at para sa lahat ng mga nandito ngayon na hinang-hina, sukong-suko, sa mga nandito ngayon na alam mo yun, yung parang nabubuhay na lang talaga kasi parang itawid lang yung buhay niya sa bawat araw. Pero there's more than that. There's more than that. God hears you, number one, from the very first prayer. Amen. Totoo yun. I only get my strength from God. Totoo yun. Ang tunay na lakas, hindi talaga sa sarili natin eh. Ang tunay na lakas, nasa Diyos at sa paghihintay natin sa Kanyang kalooban. Kaya nga strength in the waiting eh. Kasi malakas tayo kahit naghihintay tayo. Amen. Habang naghihintay tayo ng katugunan, kasagutan, ng kalooban niya. Amen. Kaya kahit feeling nyo, ayaw nyong umattend, kahit feeling nyo, kasi sabi ko nga kanina, di ba, nilalagay ng kaaway yung delay, kasi nga may laban sa spiritual realm eh. Kaya ka nakakaranas ng ganyan ngayon. Kasi ang kaaway, talagang distraction. Gusto niya distraction, gusto niya delay. Ganun yung ginagawa ng kaaway. Kaya tingnan nyo, 21 days. 21 days na nananalangin itong si Daniel hanggang biglang dumating si Michael, Chief Angel ng Lord. So, hindi naman dadating si Michael kung hindi nanalangin itong si Prophet Daniel. Kaya tayo, ilalaban din natin. Okay? Ilalaban din natin. So, bilang pagtatapos po, powerful truth. Last, your prayer may be delayed. Your prayer may be delayed, but it is never ignored. Your prayer may be delayed, but it is never ignored. God is working while you are waiting. Ang ganda nun. Your prayer may be delayed, but it is never ignored. God is working while you are waiting. Amen? Amen ba? Amen ba doon? Your prayer may be delayed, but it is never ignored. God is working while you are waiting. Wow! Ang ganda. Hindi ignored. Hindi inignore ng Lord yung mga panalangin mo na yan. Okay? Delayed lang. Pero hindi ignored. Kasi wino-work out pa ni Lord eh. God is working while you are waiting.
Huwag kang mapagod maghintay. There is strength in the waiting. Trust God's process. Ako lagi magpapaalala sa inyo niyan. Papaalalahanan ko kayo lagi araw-araw. Huwag kang mapagod. Okay? Trust God. Thank you, Lord. Amen. Amen. So, pray muna tayo saglit. Hallelujah. Sarap, Lord, na manatili sa iyong presensya. Anong salita nga po ba, Panginoon, ang pwede naming sabihin sa iyo sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo po sa amin? Meron po ba na kaya kang ikumpara? Sa palagay ko po ay wala. Wala pong salita na kayang i-describe ang kabutihan at katapatan mo sa aming buhay. Nakikita mo po ang aming sitwasyon, Panginoon. Ang aming paghihintay. Ang aming patuloy na pagdulog sa iyo. Sa kabila ng paghihirap, kawalan, yung mga panahon na umiiyak lang po kami sa iyo araw at gabi. Panginoon, nandito pa rin po kami. Ayaw po naming mapagod. Ayaw po naming mawala sa iyo. Pero Lord, tao po kami. Nabibigo. Nanghihina. Minsan nawawalan ng lakas ng loob. Minsan nawawalan ng pag-asa at pananampalataya. Pero salamat sa patuloy mong pagpapaalala. Salamat dahil palagi mo kaming hinahatak ng iyong pagmamahal. Patuloy mo kaming binabangon kapag kami ay nadarapa. Salamat po. Yun lang po yung kaya naming sabihin. Salamat, Panginoon. Sabi po sa awitin, sa dalamhati at kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa mga nakasama ko po dito sa morning devotion na ito. Nilalagay ko po ang aking sarili sa kanilang pinagdadaanan. Alam ko po na nararamdaman mo po sila. Alam ko po na alam mo, naririnig mo, Panginoon, yung bawat panalangin at pag-iyak po nila. The very first prayer that we have uttered, alam mo na po agad. At meron lamang po talagang spiritual warfare na nangyayari. At sa oras po na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, we use the authority that you have given to us. In the name of Jesus Christ of Nazareth, send forth your angels, your armies of angels, Lord, to destroy all the works of the enemy that hinders, that distracts, Lord, na nagdi-delay, nag-cause of delay, upang matanggap namin ang aming mga panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, puksain mo ang lahat ng gawa at plano ng kaaway in spiritual realm. In Jesus' name, send confusion to the camp of the enemy. Hallelujah. Destroy all of them. Satan and all his cohorts. In the name of Jesus, bind the strong man.
Hallelujah. Bind them, Lord, in Jesus' name. And we declare an open heaven. Will it loose your spirit? Will it loose all the blessings? Hallelujah. Send down, send forth, hallelujah, your blessing, your provision, your miracle, your favor, your healing, our breakthroughs, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you, Lord. 21 days naghintay si Prophet Daniel. Sa lahat ng mga nandito, nag-undergo ng prayer and fasting. I believe, Lord, that you will do something amazing, something great, something new in their lives. In Jesus' name. At sa bawat isa na umaasa at nanampalataya sa iyo, Panginoon, hindi mo po kami bibiguin. Salamat sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat. Balain mo po kami ang aming buong pamilya. Magkaroon po ng restoration. Magkaroon po ng transformation. Magkaroon ng renewal. Ang pag-iibigan ay manatili sa loob ng pamilya. Lahat ng mga nagkukulang ay pagpapalain mo. Salamat dahil bukas na po ang durungawan ng kalangitan. Pinanalo mo na po kami in spirit, Lord, in Jesus' name, and it will all manifest in the physical realm. Hallelujah. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, bawat negosyo, trabaho, pag-aaral ng mga estudyante. Hallelujah. Give us the wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa. At kayo po, Panginoon, ang maging Diyos, Hari at tagapagligtas sa araw na ito. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Panginoon, be with us. Glorify your name sa buhay na ito. Kami po ay pagmamay-ari mo. Gamitin mo po kami sa nais mo, dakilang Diyos. At habang naglilingkod kami sa iyo, padaluin mo po ang pagpapala. Hindi po kami mawawalan. We are the head and not the tail. Panginoon, bubuhos ang pagpapala sa aming mga buhay. From the north to the south, from the east to the west, ang aming mga divine helpers ay ilocate po kami, Panginoon. At alam po namin, Lord, na maganda ang gagawin mo sa buhay na ito. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen.